Amen. Praise the Lord. Okay, glory to God. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Okay, open your Bible. Proverbs chapter 22 verse 6. Proverbs chapter 22 verse 6. So praise the Lord. Glory to God. And thanks God. Today is the Lord's Day. Proverbs chapter 22 verse 6. Basahin ko, sundan niyo sa inyong mga Biblia. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, lumalapit po kami sa inyo, Lord. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. In the name of the Lord Jesus, at salamat, sweet Holy Spirit, help us. Help me also as I teach thy word. Forgive all our sins and bless the message today. Maabot ang final spiritual dito sa outside line sa online. In Jesus Christ's name, Amen. So ang title ngayon ay Train Up a Child. Lahat tayo ay dumaan sa pagiging child o bata. Maliban lang sa dalawa. Sino yung dalawa na hindi dumaan sa pagkabata? Yan ay si Adam and Eve. Sila ay nilikha ng Panginoon, sabi sa Genesis 1:26, and God said, "Let us make man in our image after our likeness." Kaya ang image doon ay emotion, intellect, holiness, righteousness, goodness. So ito ang train up a child. So train up a child. So ganun din sa mga pulis ay train up yung mga pulis, tinitrain rin. Yung sa army, kaya may balikatan exercises. Maging doon sa basketball, meron silang training, maging sa boxing or gymnast, etc. Kaya train up a child. What is a child? A child is a young human being below the age of puberty or below the legal age of majority. Puberty pag bibinata o pag dadalaga. Yeah, child, an immature or responsible person, responsible, not showing a proper sense of responsibility, especially yung mga young ones. Train up means to teach someone new skills. Kaya nga katulad ng mga seaman ay tinitrain rin yung mga caregiver, agriculturists, mga new skills or prepare them to meet the standards of a job or activity. Ito ay synonym na train ay include sa discipline, educate, instruct, and teach. Training up a child is to teach, train, direct, start, and to give instruction to them on how to be done, in the way he should go, how they should live about his way, differentiating right from wrong and to the right path, and the way appropriate for him. Training up a child means providing godly parenting. Kaya nga yung mga bata ay tuturuan natin na let us go into the house of the Lord. Katulad sa Book of Psalms na si David ay masaya na sabi sa kanya, let us go into the house of the Lord. Amen? Kaya nga, no wonder yung tatay ni ngayong bagong elect na for the second time si President Donald Trump, no wonder na bakit ganoon lamang siya sa sa Bible, yung kanyang love sa Word of God, King James Bible version, dahil yung tatay pala niya, nung maliit pa si Donald Trump, pag may evangelistic crusade, preaching schedule sa isang state si Evangelist Billy Graham, ay dinadala pala yung batang Donald Trump na kanyang tatay. Kaya nagtitrain, kaya no wonder na ganun ang kanya sa about the Lord Jesus Christ. Ang well-known ay hindi presidente,
kundi ang well-known, sabi niya, ay si Lord Jesus Christ. Yan ang sabi niya. And we worship not the government, we worship God. So, because na-train siya ng tatay niya, bata pa, dinadala sa mga gawain ng Panginoon. So, ganun yung mga bata, dina-train natin sila. So, pag sinabing bata, siyempre, dati sanggol pa lang pag bata. Physically bata, so tinitrain yung mga bata. Pero pag ikaw ay matanda na, physically, pero bago ka pa lang na born again, ibig sabihin na bago ka pa lang nagkarelasyon kay Jesus Christ as your Lord and Savior, ikaw rin ay child. Spiritually. So ito ay, ilagay man natin ito sa physical o sa spiritual, child, kailang i-train. Bago ng child, baby pa. Kaya nga, newborn babes in Christ. God's steward must always be rightly dividing the word of truth. Kaya sabi sa 2 Timothy 2:15 yan, nakasulat. Which means understanding and teaching God's word accurately, failing to do so can bring unnecessary heartache as well as lead one into wrong doctrine. Kaya nga dapat turuan yung mga bata kagad na Jesus Christ is God. Bakit tayo naniwala Jesus Christ is God? Because God the Father believed Jesus Christ is God. Hebrews 1:8. Before Abraham was, I am. John 8:58. At ano sabi sa Biblia? Sa Exodus chapter 3 verse 14, tinanong ni Moses ang Panginoon, Lord, sino ikaw? Anong pangalan mo? Anong sabi ng Biblia? I am. That I am. Si Lord Jesus yan. Ano sabi sa John 14 verse 6? Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except but by me, but by Jesus Christ. Ang nakalungkot doon sa unang panahon, sa time ni Jesus Christ, ayaw nila kay Jesus Christ, gusto nila sa Ama lang, Ama. At sa time rin natin, ayaw man nila kay Jesus Christ, gusto nila Ama lang. Ay maliwanag ang sabi ng Biblia. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. John 14:6. So dapat dadaan mo na kay Jesus Christ. So, if you will not repent, you will die in your sins. Sabi ni Lord Jesus sa kanyang mga kausap na mga religious leaders, na mga Parisiyo, mga scribes. Kaya pasalamat tayo, mayroon tayong word of truth. Na sabi ng Biblia ay si Lord Jesus was manifest in the flesh. Nasulat yan sa Timothy, verse 3:16. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na tayo natuturuan ng kanyang Word of God. At sabi ng Biblia, ang Word of God is inspired. Every Word of God, all Scripture, is given by inspiration of God. From Genesis to Revelation, all Scripture, inspired by God. At kaya ito ay Proverbs 30 verse 5, every Word of God is pure. Sabi sa Book of Psalms, thy word is purified 7 times, and thy word is settled in heaven. Kaya heaven and earth will pass away, but the word of God will not pass away. So salamat tayo sa Panginoon tayong word of God. Sabi nga ng isang presidente ng Amerika, you cannot govern the world without God and the Bible. Kaya napakahalaga na mayroong word of God. At ang good success, sabi sa Joshua 1:8, ay nakalagay doon sa Joshua chapter 1 verse 8, good success. Meditate the word of God day and night. Kaya nga naubuso nang basahin yung book of yung New Testament, Matthew to Revelation. Nabasa na, ang ganda yung nabasa sa Revelation na sabi doon ay, and behold, I come quickly. Sabi si Lord Jesus ay, come quickly, darating ang Panginoon, malapit nang dumating ang Panginoon. Nakita natin yung mga sign of the times.
Mayroong wars, rumor of wars, mayroong ang panampalataya ng iba yung manlalamig, yung pag-ibig sa bawat isa, at mayroong mga suputan na mga sila daw yung si Jesus Christ. Maraming nakiklaim. Meron dito sa Pilipinas, meron sa Europe, may sa Amerika, may sa Brazil. So yan ay mga false Christ. Yan ang mga sign of the times. Kaya malapit na, sabi ng Panginoon na, behold, I come quickly. At ito ang kagandahan, and my reward is with me to give everyone according as his work. Ibig sabihin, pag dumating ng Panginoon, mayroon siyang reward na ibibigay sa bawat isa. Harap tayo sa judgment seat of Christ. Ibig sabihin, no work, no reward. Few work, few reward. More works, more reward. E paano tayo mag-work? Ano, bigay tayo ng gospel tracts. Bigay tayo. Yan. Nakapamigay ako noong Friday doon sa munisipyo ng Kalibo. 5 gospel tracts. Nabigyan ko na dyan si Engineer Ikay. Nagtrabaho doon sa Maymido. At doon mga iba pang empleyada. Kanina nakabigyan rin ako ng 3 gospel tracts. Kapon, 3 gospel tracts. Minsan naman marami. Sobra more than 20 gospel tracts. Yan, nakapabigyan. Kayo rin, nagabigay naman kayo. Kung nagabigay kayo, yan, work yun. Soul winning, nakashare. Ikaw mo lang, Sterping, kung ilan ang tumanggap para ilista natin. Na tumanggap sa Panginoon, yan, ikaw mo para i-record natin. Yan. Kasi pag nagawa mo yon sa mga klase mo, nasira mo or mabigyan na babasahin, may reward yan. Basta ano mang ginawa sa Panginoon, naglinis ka, nagluto, nagdala ka ng pagkain, nagbigay tayo ng ating offering, sacrificial offering. Yan. Yan ay sabi ng Lord Jesus ay mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Yung mga tao dito ay ipon ng kayamanan sa yung iba sa bangko, mga milyones, no? Lalo yung ating mga government official, ating mga senador, congressman, mga mayor, dami nilang pera pero ang dami mga Pilipino naghihirap. Dapat kung may mga ayuda sa mga bagyo, dapat ibigay kagad sa mga taong bayan kasi kung itatago yan, mapapanis lang, madamage lang, ma-expired lang. Pero dapat ibigay sa mga tao. Kaya pagdating naman sa gawain ng Panginoon, gumawa tayo para sa Panginoon. Amen? Bible study, witnessing, soul winning, mag-invite, kahit nag-invite ka lang. May reward yan sa Panginoon. Ano mang gagawin natin para sa Panginoon, Panginoon Kristo, may reward. Kaya according sa iyong work, di ba pag ikaw ay magaling dun sa school, magbigyan ka ng with honor, with high honor, with highest honor kasi nag-work ka, nag-study hard ka. So may reward, matanggap ka na certificate. Ganun din pag nagtrabaho ka sa Panginoon, may matanggap ka rin na award. At sa government na o private man, pag rin ikaw ay magaling na empleyado, meron din mga outstanding employee of the month or of the year, bibigyan nila ng award. Ganun din sa Panginoon, bibigyan nito ng award. Ayun sa basketball lang ay player of the game. Dati wala yan eh. Pero ngayon mayroong player of the game na consider ang within this game ay magaling siya. Talagang nagtrabaho siya, magaling siya mag-shoot, mag-rebound, mag-assist, mag-steal, mag-block. Padala, most valuable player siya. Kaya mayroon siyang award. Player of the day, player of the week, MVP finals, gano'n eh, kasi nag-work talaga eh. Alam naman, bibigyan, yung bangko, most valuable player, yung bangko, 0 points, 0 rebound, 0 steal, 0 assist. Tapos, most valuable player, walang ginawa. Di ba? Hindi pwede yun. Ibig sabihin, nagtrabaho talaga, pinagpawisan. Imagine eh, yung player ng Denver Nuggets, no? Ang kanya yata nga sweldo, mga 1 segundo, yung 9 pesos yun, 1 segundo. Sa loob ng 5 taon, o sobra pa siguro na yung above
aba, mga 10 pesos pa siguro yun. Kalimutan ko lang. Pero, halimbawa, isang segundo, 10 piso. Segundo naman, 10. Pero, abot yan ng 5 taon. Makin mo yan. Yan lang ba? Oo. Kaya, pero salamat. Yun lang ay dito lang sa lupa. Mawala rin yan. Pera lang yan. Importante sa Panginoon. Ating award, reward sa Panginoon ay bibigyan tayo ng Panginoon according sa iyong ginawa. Pero pag gumawa ka, hindi ibig sabihin ay para maligtas ka, hindi. Ligtas ka na. Amen? Ligtas na tayo dahil si Lord Jesus na ligtas sa atin. Sabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith kay Lord Jesus Christ. So ligtas na tayo, gumagawa tayo. Sa ating pananampalataya, tayo ay naligtas. Sa ating paggawa, tayo ay tatanggap ng gantimpala. Amen? Kaya, yan ang encouragement sa atin ng Panginoon. More work, more reward. Kaya, train up a child. Physically, spiritually, number 1, train up a child, number 1, to love God. Yan. So, i-train yung mga bata na mahalin ng Diyos, to love God. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Oh. Of course, yan ang first commandment. At yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Kaya, do you love your neighbor? Oh, dapat mahalin mo ang neighbor mo, ang katabi mo. Kaya alam mo, mahal ko ang neighbor ko, kaya bumili ako ng tinapay. Yung dalawang balot na tinapay, yung isa doon ay maganda ang kutis na tinapay, yung kayumanggi. Yung isa naman, na tinapay ay medyo sunog siya. Hindi siya maputla. Medyo sunog ba? Na medyo maitim-itim. Dapat ang tinapay na maganda ay siyempre sa akin, di ba? Pero ang ginawa ko, ang binigay ko sa kanya yung magandang tinapay, yun ang binigay ko. Yung hindi maganda yung sa akin. Yan may express na you love your neighbor. Kasi mas binigyan ko pa siya ng the best. Sa akin yung hindi. So yun na may express na you love your neighbor. Kaya dito pang may ayuda, abot ang ayuda namin dito ng mga 70 ka noong pandemic. 70 pieces na sardinas. Pinamigay ko rin yun. Obos. Tapos naghanap na ako, meron pa? Wala na. Pinamigay na pa. Train up a child to love God. Love God, to read the Bible. Kaya pangalan ni Remay si JJ, pag isi sa umaga, Jay, basa mo na ng Bible. Matsiyana. Hindi, wag mo na cellphone. Basa Bible. Basa Bible. Pray. Yan. To read the Bible and memorize. Amen? Kaya dapat memorize yung Bible kasi kailangan yung mga Bible verses yung memorize. Kaya na-memorize ko, grade 5 ako, 1984, yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Then, to pray to God. Siyempre, pag nag-pray tayo sa Panginoon, ang prayer ay God answers prayer. So yung prayer is asking and also the God who is answering our prayer. Kaya kailangan mag-pray. Kaya matutunan yung mag-pray. Kaya kayong mga bata, no? Minsan mga batang to ay nang provided na sila, no? Kasi hindi na sila nag-iisip na anong bibiling bigas, pabayad sa tubig, sa kuryente, pambiling ulam, wala na, no? Kasi nandiyan ang mga parents. Pero yung mga parents na yan, matindi ang prayer niyan. Lord, magkaroon kami ng pambiling bigas at ulam, nag-pray para mga bata, wala yan. Pero maintindihan pa kayo naging parents na rin. No? Kaya, nung Bible study nga ako, nag-pray ako kay Lord eh. Wala ako, Lord, na pera, bigyan niyo po ako. Yan, pang Xerox lang. Oh. So, God provides naman. Oh. Kaya toothpaste, provide man ni Lord, toothpaste. Anong gupit ako eh. Ang binay sa akin ay Colgate. Tama na, pray. Pray lang, pray sa Panginoon. Yan ang maganda na experience na humingi sa Panginoon. And to give for the Lord's work. Kaya salamat, mayroon tayong Seed of Faith na tinuro ni Pastor Gumi Garcia, Seed of Faith offering. Yan, para sa first fruits natin.
And to number 2, to love the parents. Yan. So i-train up na i-love yung parents. Na i-train kayo para mahalin yung parents nyo physically and also parents sa inyo nga spiritually. Yan. Yung parent nyo, sabi ni Pastor Gomi, yung pastor nyo ay yung spiritual father. Ang ating pastor ay si Pastor Nabli at ako naman ang kanyang missionary dito. Ang ating pinaka-pastor ay si Lord Jesus Christ, the Great Shepherd, at yung pastor ay under shepherd. Under shepherd. Hindi siya tatawag na master, ano tawag doon, yung sa Lord's Flock, parang imahumanaro gadominar, hindi dapat servant dapat. But of course, pastor o missionary ay kasama yan sa discipline kasi part rin yung pastor or missionary ng church. Yung blessing lang pinagtiwala lang sa mission pastor or pastor yung pag-lead sa inyo para to feed the flock of God, to love the parents. Kaya pag love mo ang parents mo, ginag-obey ka, di ba? Pag pinahugas ka ng plato, hugas ka ng plato dayo. Hugas ng kutsara, tinidor. Kaya minsan yung trabaho na magaan, hugas lang, ang ganda kayo maghugas ng plato kasi linis ang kamay mo. Kasi naghugas ka, masarap sa pakiramdam, may na-accomplish ka ba na natatapos. Katulad sa paglalaba, may natapos ka na labahan. Maganda sa pakiramdam. Kahit makapaligo ka lang nga. Araw-araw tayo mga Pilipino, gusto ko ng mga foreigner, mga Pilipina dahil mga malinisin tayo. Kasi kahit ka pandesal ay sinasawsa nasawsaw sa gatas pati. Malinis ang mga Pinoy. Naugasan tayo. Diba? Pero kung mabigat sa loob mo yung mga paghugas ng plato, pinggan, ay parang yun. Yung parang nagbuhat ka ng isang sakong siminto na 40 kilos ang bigat. Pero para sa Panginoon, kami sa Bible School, hinugasan namin yung mga kaldero, kawa, lalaki, ang dadami, mga plato, maglinis pa ng mga imbornal, weekly. Pero sige lang dahil na sabi nila part of training, minsan inaabuso na din pala, no? Kaya hindi ka pa uwiin para worker ka doon forever. Minsan hindi rin tama pala ang kung maditik mo rin pala balang araw, yan pala ang ginagamit lang ikaw. So anyway, ang Panginoon naman ang nasusunod. And then, to love our country. So ano yung i-train natin yung child? Number 1, to love God. Number 2, to love the parents. And the last, to love our country. Ang country natin, of course, ay Philippines. Pero sabi nga nila, ang pangalan ng ating country na to ay Uper. Ano pa yun? Uper daw? Or Maharlika. Yan. Ang country natin Pilipinas, siyempre, kinuha to sa pangalan ni King Philip. To obey the Philippine Constitution. At kailangan ipag-pray ang ating mga leaders. Ating mga leaders, pag-pray natin kay minsan nalilito na rin ako sa mga nag-lead sa ating bansa. Sasabihin na si atong presidente, ngayon, ang binuto ko si Manny Pacquiao kasi alam ko mahirap siya. Kaya alam niya yung sikmura na ako, mahirap rin ako. Mahirap rin ako, kaya alam ko yung pakiramdam kung ano ang nasa puso ni Pacquiao na galing siya sa hirap. Kaya mahirap kaya siya ang binuto kay si Manny Pacquiao. Ay sabi nga doon ay ang presidente Bongbong Marcos, sabi magmura ang bigas 20. Ay mahal nga 50 pesos ang bili ko 48, mura. Tapos sabi rin siya rin ay gumagamit ng drugs. Hindi mo maintindihan, gagamit ng drugs daw. Kung ito namang former President Rodrigo Duterte,
at ang kanyang mga economic advisors sa mga Chinese, mga drug lord din. Pati ang anak niya, sabi ni Trillanes ay si Pulong, drug lord din. Kaya minsan hindi mo maintindihan eh, pare-pareho lang sila, mga sira kung sino talaga sabi sila ng totoo. Malilito ko na lang eh. Kaya din ako naniwala sa mga politiko na sabi doon ni dating Presidente Duterte na within 6 months ay wala na yung drugs, pero natapos yung 6 years, mayroon pa rin drugs. Ganun din si Bongbong. Mag 20 pesos ang bigas, ay wala, nagmahal pa na. So, para doble. Pagkatapos, sabi ng mga vlogger ay yung mga gold daw na kayamanan ni Marcos ay sa mga vlog ba, ay balik yaman ulit ng Pilipinas, wala man. Kaya, din ako naniniwala ngayon sa mga politiko. Naniniwala na lang ako sa Panginoong Isus. Amen? Kay Lord Jesus na lang tayo. Sigurado pa tayo. Sa Word of God na lang. Every Word of God is pure. Dito na lang tayo. Huwag na tayong umasa sa tao. Sabi nga ng Book of Psalms ay, trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord, not in the princes. Sa mga prinsipe, hindi sa Panginoon. Kasi mga tao lang man yan eh. Ang Panginoong Isus, Diyos siya, nagkatawang tao para mamatay sa krus, para iligtas tayo, to redeem us, bayaran ang kasalanan. At sino mag-believe kay Jesus Christ, magkaroon ng eternal life. John 3:15, whoever believes in Him, in Jesus Christ, will have eternal life. Ang Diyos pwede makatawang tao, pero ang tao hindi pwedeng maging Diyos, mag-espiritong Diyos. Si Lord Jesus lang yun. Dahil mahal niya tayo. Ayaw na tayo na mapunta kay Satanas. Ayaw na mapunta tayo sa hell. At yung death and hell ay mapunta tapos sa lake of fire. Kaya sa Panginoong Isus na yung magtiwala. Amen? Amen. Huwag na tayo magtiwala sa mga politiko, mga tao na mga nangako. Sa Panginoong Isus na tayo magtiwala. Ang pangako ng Panginoong Isus ay, I will give you eternal life. Amen? At sabi pa ng Panginoong Isus ay, I will come again and receive you unto myself. Salamat tayo sa Panginoon. Sa Panginoon lang tayo magtiwala. Yan. So, ipag-pray lang natin yung mga nasa authority, natin mga leaders. Kay, from the President to Vice President, o si Sara Duterte nga, pan siya eh. Sabi ay, may lahi siya na Jewish. Kung ilang percent na siya na Jewish. And then, to obey the leaders, mga teachers sa school, to do good works, to abstain from all appearance of evil. Mga illegal drugs, kasi yung drugs na yan ay marami na ako nakita na nasira ang ulo, no? Nabaliw na dahil sa drugs. Gambling, ang gambling rin ay pagnanakaw, mga mahjong, swimming, mahjong. Kinukuha mo yung pera o sabong, kinukuha mo yung pera ng kalaro mo, nagamit mo lang yung manok o mahjong o baraha. Alcoholic drinks, yung mga wine. Pero yung wine noong panahon ay galing sa ubas. Kaya milagro si Lord Jesus ng water into wine sa kasalan, sa kana. Pero ang wine na kasi ngayon may halo ng alcohol. Na sinindihan ko ngayong tando ay, yung inibra ba yun ay nag-apoy. Ay, sabi mo, may pera lang ako, bili ako ng tandoy, tapos gawin kong panggatong sa uling, pang-apoy ba? Sosyal. Para mabawasan yung kwan. Ang dami kaya ang disgrasya dahil sa mga lasing dito sa Aklan, daming disgrasya. Hindi man nga nakinom iba, lalo pa nakainom. Ang daming gaaway man. Lalo pagkatiatihan dito, ang panghi dito sa Kalibo, poblasyon. Kung saan-saan na nag-ihi yung mga lalakihan. Mas buti yung mga babae, mas matino pa eh. Mayroong mataas yung standard, yung moral standard. So, and then mga pornography, yan, sa reel, sa YouTube, yan, panyo yan. Iwasan yan dahil yan ay sabi ng Psalms ay, I see no wicked things before mine eyes. At yan ang kukus ng pag-rape, mga pornography, kaya mga kabataan ngayon. Mayroon silang access, so kailangan nila
sa Word of God ang mas access nila, yung holiness. At yung mga tattoo, sabi naman yung tattoo daw ay para lang yan naman sa kwan daw. Tawag nito, art for the sake of art. Pero sa ito lang, sa Leviticus 19 verse 28, "Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord." Kaya train up a child. Pag physically adult ka, at bago ka lang, siyempre baby ka pa lang. So, kailangan matrain. Kaya newborn babes, 1 Peter 2:2, "As newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby." Dapat maging rooted and built up sa Word of God. You need a shepherd, the Lord Jesus Christ. You need the under shepherd, Pastor Nabli, in behalf sa kanya. Ang inyong lingkod, missionary, para teach, mag-coach sa inyo tungkol sa Panginoon. Matrain para mag-grow sa Word of God. In word and in deed. So, train up a child. Number 1, to love God. Number 2, to love the parents. And 3, to love our country. Isa lang ang Pilipinas na ito. Kaya, mali natin at tayo ay top 13 all over the world. Ang country sa buong mundo ay, I think, 197 country. I could imagine 197 country, pero pang top 13 tayo. More or less 200 na country, pero top 13 tayo. Tayo na ay 110 million. So, ang tao naman sa buong mundo ay mga 7.7 billion. So, daming kaluluwa na maabot, matrain sila una sa kaligtasan sa Panginoong Hesus. Na only Jesus Christ saves. Nasabi ng Bible, Acts 4:12, na sa silong ng langit, ang pangalan lang ni Jesus Christ ang binigay. Acts 4:12. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Jesus Christ alone saves. Ay sabi ng Biblia, "For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Kay Lord Jesus na. So let's pray. Our God, Father in heaven, thank you po sa inyong salita. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan na despite na more than 7 billion na mga tao dito sa buong mundo at more than 110 million na mga Pilipino. Thank you, Lord, na kami ay binigyan nyo ng salvation na unawa. Thank you, Sir Holy Spirit. At itong salvation na nabigyan mo sa amin, may share din sa iba. Thank you, natuturuan kami bilang mga child mo, child of God. Natuturuan mo kami, Panginoon, na to love you, O God, to love our parents, and to love our country. Salamat po, Panginoon. We pray ang mga leaders namin, mga dating leader at ngayong mga leader at susunod pa mga leader na sila rin makakilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior. Salamat rin sa mga Christian, na mga congressman, senator, mayor, governor, in the barangay level. Bless them, O God, at may share din nila ang salita ng Diyos. Salamat kay Pastor Abante na kahit papaano meron siyang credit to share the John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that shall believe it and should not perish but have everlasting life. At marami nakapakinig. At sana ito'y sa puso sa buhay nila. At ito'y paniwalaan nila. Dahil sila rin ang makinabang. Pero kung hindi sila maniwala, sila rin ay mapapahamak. So salamat po, Panginoon. Kapalain niyo po ang bawat isa na nandito. At kayo po ang patuloy na mga nasa aming mga buhay. I-bless niyo po at tulungan at bigyan ng mga blessing, spiritual, material, financial, guidance, good health. May ID, Namili, Sister Pen, Sister Monit, si Linlen, si Papa, si Jomar, may si Edgar, si Sia, si Kertong, si Caitlin, si Crystal, si Colin, si Aliyah, si Dino nila, si G. Edenbergo, si Angging, si Chichi, mga hindi ko nabanggit, Lord. May si Pastor Nabli, Pastor Yuli, Pastor Dan, Pastor Jim, Pastor Jis Pasitagan, Pastor Leonidas, Pastor Albulayo, Panginoon, Pastor Gumi Garcia, Pastor Iro Maris, at iba pa mga Pastor, Lord, mga missionary. I-bless mo yung Panginoon. I-bless ang bansa, i-bless ang Israel, Israelites,
We pray for the Israelites na salvation nila, Panginoon. We pray din ng mga Muslim, Buddhist, mga Hindu, sila rin ay makakilala, mga Jewish people, that they may hear the gospel about the Lord Jesus Christ, they repent of their sins and believe Jesus Christ and accept Jesus Christ into their heart as their personal Lord and Savior also. Heavenly Father, thank you for the love, and thank you, sweet Holy Spirit. We pray the salvation also of our unsaved loved ones at dito sa Kalibuan Beyond. Thank you for everything. Thank you for loving us. We love you. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Praise the Lord. Good morning.